dear beloved, Boss Mike, Cervera! Pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na administrasyon, wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na administrasyong Duterte. Grabe, kita nyo mga kababayan, oh. Napakaraming abogado ang pinatay ho nung panahon ni Digong. Bakit kanyo, mga kababayan? Kapag ikaw naging abogado ng kalaban ng mga Duterte, sigurado, sa sementeryo ang bagsak mo. Ganon. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung panahon ni Digong, bawal kumontra. Kung meron totoong diktador, si Digong yun. Parang si Sara. Di ba? Yan, mga kababayan. Sana mamulat na kayo. Ulitin natin. Pasok! Kahit pagsamahin pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na administrasyon, wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na administrasyong Duterte. Ayon po yan sa Free Legal Assistance Group. Pero ang ikinakabahala ng isa pang grupo ng abogado, baka hindi na nila makamit ang hustisya dahil hindi na raw umuusad ang mga kaso. Narinig ninyo, mga DDS kayo, mga gunggong. Hindi umuusad yung mga kaso. Tapos gusto nyo dito litisin si Digunyo? Nakita nyo mga kababayan? Mga abogado pa yan pero hindi umuusad yung kaso ng pagpatay sa kanila. Tapos gusto ng mga DDS, gumagana naman ng korte dito sa Pilipinas. Bakit hindi nyo dalhin dito si Digong at dito litisin? Kininayaw. Diba? Kaya nga mga kababayan, mas okay na nando doon saan sa ICC yan para magkaroon ng patas na laban. Patas na laban. Kasi nga pag dito sa Pilipinas, kung ano nangyari dito sa mga abogado na pinagpapatay ni Digong, ganun din yan. Diba, mga kababayan? Ganun din maniwala kayo. Tuloy. Pero ang ikinakabahala ng isa pang grupo ng abogado, baka hindi na nila makamit ang hustisya dahil hindi na raw umuusad ang mga kaso. Kita nyo? Ayan, maliwanag na Kaya tama lang yung ginawa ng mga biktima sa EJK. Yung ilan lang yun. Yung mga naglakas ng loob na na idulog sa ICC yung mga kasong pagpatay sa mga kamag-anak nila, sa anak, sa asawa, diba, sa magulang. Tama lang yun. Kasi dito sa atin, talagang hindi makakamit nilang hustisya. Bakit mga kababayan? Kita nyo naman, ultimong grupo pa ng abogado ay hindi na umaasa sila ay nagdududa na makukuha pa nila ang hustisya. Kasi papatayin ka rito, papatayin ka ron. Kita nyo, mga kababayan? Ibang klase, no? Nakatutok si Emil Sumangit. 61 abogado ang pinatay mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Kita nyo, mga kababayan? Grabe, no? 61 na abogado, mga kababayan. 61! 61 abogado po ang pinatay na abogado nung panahon ni Digong. Alam nyo ba kung bakit? Siyempre yung mga dinidemanda, yun yung mga katropa ni Digong. Tuloy. Sa pag-aaral ng grupong Free Legal Assistance Group of FLAG, di hamak na mas marami yan kumpara sa 28 naitala mula taong 1972 hanggang 2016. Kita nyo mga kababayan, sa loob po ng 20 taong panunungkulan, 20 na panunungkulan, 20 taong panunungkulan, ito yung data na pinasama nila. 20 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos Sr., 7 yung namatay na abogado. Ito naman si Cory, na 6 na taon. Hindi. Ilang taon pa? Siyam din ba? Ano nangyari? 10. Ilang taon lang yun. Wala pa siya kalahati.
Kay Ramos, wala. Walang namatay kay Ramos. Congratulations. Kay Estrada, 2. O, kita nyo mga kababayan kay Arroyo, 9. Kay Noynoy, 1. Kay Digong, ilan? Grabe, no? Iba talaga. Hindi lang ho yung utang ang nilagpasan ni Digong. Inovertikan niya lahat, mga kababayan. Yung mga naunang mga nanilbihan bilang Pangulo ng bansa. Lahat, mga kababayan, inovertikan ni Digong. Tuloy. Lipas ng 6 na administrasyon. Siyempre, nababahala kami kasi hindi naman pangkaraniwan na ganun kadami abogado po pinapatay eh. Nakikisa kami doon sa panawagan ng mga lahat ng abogado na kailangan gawan ng paraan ito. At nananawagan kami sa Supreme Court. Sabi ng grupong National Union of People's Lawyers o NUPL, hindi na raw umusad ang mga kaso ng pagpatay na ito at nangangamba silang tuluyan ng walang mangyayari rito. Marami-rami dyan mga drug, yung mga lawyers ng drug suspects. Kita nyo? Kita nyo? Marami-rami dyan yung mga drug, drug suspect, yung abogado ng mga drug suspect. Anong ginawa ni Digong? Kastati kaya iyo, hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam eh, sumasapi, sa katawan tao ni Digong, si Lucifer. Walang Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos, kundi naniniwala sa impyerno lang. Na makasama ang kanyang Diyos na si Lucifer. Kaya yan, mga kababayan, ano ang ginawa? Pinagpapatay lahat, mga kababayan, pati yung mga nagtatanggol lang. Saan ang nasaan ang katarungan? Nasaan ang kapayapaan na sinasabi ninyo? Sabi ng mga DDS, mapayapa noong panahon ni Digong. Tahimik ang bansa. Ay, kininayaw. Diba? Mga kababayan, ayan may data. Noong panahon niya, kahit abogado ka, kapag katrip ka niyang patayin, papatayin ka. Diba? Sige, tuloy. Nangyari yan noong mga 2017, more or less. 2017. Sino presidente? Ni Digong, si Digong ang presidente. Tuloy. Nung nag-announce si President Duterte na kayong mga drug syndicates, you get away with it because of your high-paying lawyers. Then he warned publicly, he said, kayo na mga lawyers, kayo ang sunod. After that, grabe, patay. Hinala ng NUPL. Kita nyo, eto mga kababayan sa bunganga mismo ni Digong galing. Pagkatapos, yung mga suspected drug addict daw, mga kababayan, kayong mga abogado ang isusunod ko. Sabi, ayun, nagkatotoo. Hindi lang ho katawan. Ang may pagkademonyo. Pati ho yung kanyang sinasabi, nagkakatotoo. Basta patayan dito, patayan doon, patayan dyan, patayan yan. Nako! Mga kababayan, grabe, no? Grabe si Digong kung pumatay. Walang habas kung pumatay. Tuloy. UPL ang gobyerno ang nasa likod nito. Ang mga biktima, bago sila na-atake, nired tag muna sila ng gobyerno o kaya... Kita nyo yan, ang problema, ire-red tag ka tulad ng ginawa kanino? Kay Trillanes, kay Gordon, kay De Lima. Basta ikaw ay kukontra, ire-red tag ka. Kawawa ka, hindi ka sisinuhin. Kahit na mabuting tao ka. Naku, wala. Wala yan kay Duterte. Basta ikaw ay kontra kay Duterte, mamamatay ka sa Pilipinas. Ganon na hindi naiintindihan ng karamihan yung mga tatanga-tanga. Diba? Diba, Maestro Paul? Kahit itanong nyo pa kay Jack Ma, alam na alam ni Jack Ma yan. Maniwala kayo. Tuloy. Hira mo na sila ng gobyerno. Pangalawa, yung mga attacks na to, reason karamihan ng mga attacks in broad daylight, witness, parang hindi natatakot yung gumawa na mahuli ng pulis. Kita nyo? Siyempre, sino ba naman ang matatakot pa kung ang mag-uutos sa iyo ay nasa taas? 'Di ba, Papa Trix? 'Di ba? Mag-uutos sa iyo ang presidente. Matatakot ka pa ba? Napapatay kahit na day broad light.
kahit na tirik ang araw, mga kababayan, kapag natsyempohan ka, wala. Hindi natatakot sa pulis. Bakit? Siyempre, sasabihin ni Bato, wag niyong pakikialaman yan. Oo. Utos yan sa taas. Wala na. Bakit pa makikialam yung mga pulis? Kaya yung mga mamamatay tao, yung mga yung mga death squad nila, abay wala yan. Oo. Wala. Maglalakad nga lang yun eh. Hindi, wala na ho yung takbo-takbo. Lalakad lang ho yan na parang walang nangyari. Ganon ang ginawa nila. Di ba, Papa Trix? Tuloy. At yung pangatlo, ang kawalan ng interes ng gobyerno na iimbestiga at i-prosecute ang mga killings. Yan na nga sinasabi ko. Bakit po nila iimbestigahan yan? Kung hawak ni Bato yung mga imbestigador. Hindi iimbestigahan, hawak ni Bato yung imbestigador Di ba? Kung hawak ni Bato yung imbestigador, iimbestigahan ba yan? Madi ibaga na, madi. Imbaga ni Duterte. Hanyo nga pakibalbal yan. Kunana Ano sabi? Huwag niyong pakikialaman. Hawak ni Duterte yan. Utos sa taas yan. Ganon. Di ba? Tuloy. Oo, parang namamaril lang ng ibon. Ito. So yung tatlong patterns na yun, ang tinitingnan namin, yan ang isang suspicion namin at aming assertion na this is state-sponsored. Patuloy naming Siyempre, sponsor ng idol ng mga DDS yan. Ayun na nga kaya nga nakulong Bakit? Pinag-aralang maigi yung kanyang kawalangyaan. Yung kanyang kademonyohan pinag-aralang maigi. Kaya dinala ng ICC yan. Di ba mga kababayan? Tuloy. Sinisikap na makunan ng panig ang PNP hinggil dito. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi niya alam ang pag-aaral na ito ng grupong Flag. Magsasagawa raw ng sarili. Siyempre, alangan na masasabi niya, alam niya. Mga kababayan, meron na ho. Wala pa hong ICC, meron na hong nag-aaral sa mga nangyayaring patayan noon. Bakit ho, mga kababayan? Wala kayong mabalitaan. Kasi nga, tatanga-tanga kayong mga DDS. Kung hindi ba naman kayong mga tanga, di dapat nalaman nyo na maraming mga namatay kahit na pati nga abogado. Tapos sasabihin nyo, tahimik nung panahon ni Digong. Oo, tahimik. Putik paano hindi tatahimik? Nakakulong tayong lahat nun. Di ba? Tapos pag maglakad ka sa lansangan, pwede. Bakit ngayon hindi? Maglakad kayo sa lansangan ngayon, pwede. Di ba? Sino nagbabawal? Wala. Propaganda lang nila yon. Yung sasabihin nila, tahimik nung panahon ni Digong. Oo, malaya kang maglakad nun. Anong malaya? Malaya ba yung nangangamba ka habang naglalakad ka na mapapasama ka sa mga biktima nila? Kininayo manan, kunak. nilang pag-aaral ang palasyo. I don't know about that study. Emil Sumangil. Kita nyo, wag nyo na pa. Ang layo na ng itsura ni Roque, mga kababayan, layo na. Kita nyo? Layo. Layo na, Papa Trix, Tignan nyo yung itsura ngayon, Ayan, titigan nyo yung itsura ni Roque dito. Tignan nyo yung muka, mga kababayan, Hugis pakwan. Oo, hugis pakwan, pa-oblong, dito ho, mga kababayan. Tignan nyo yung pagmumukha ni Roque. Amin kimanang Aimee. Ayan, tignan nyo yung mukha, mga kababayan. Roque, ano nangyari sa iyo? Nalosyang ka, bakla! Bakla! Nalosyang ka! Roque Ninam, bakit ganyan na naging itsura mo? Yan na ba ang kabarayan sa mga ginawa mo? Nalosyang nalosyang. Ang layo ng itsura ni Roque, Parang zombie. Parang zombie si Roque, Kita nyo, kulang na lang, mga kababayan, pwede na to Saan? Sa Walking Dead. Ay, naapo.
Uy, bakla, ano nangyari? Nalosyang ka, day? Oo, idol na idol ka pa naman ng mga DDS. Tignan mo yung itsura mo. Parang ano, tumitira ka ng, Parang tumitira ka ng kilo-kilo. Ano, mga kababayan? Ang itsura ni Roque parang tumitira na ng kilo-kilo. Di mo ba? O, kayo na ho, bahalang humusga. Pero mga kababayan, ayan na. Ayan na itsura. Kay Manang Aimee, Manang Aimee. Galit na galit pa rin siya kay Manang Aimee. Uy! Inendorso na nga ni Sarah eh. Hayaan mo na ron. Boss Mike, naniniwala na ako. Ano na paniniwala mo? Naniniwala na ako sa sinabi ni Sarah at Aimee na itim. Ayan nasa mukha ni Roque. Uyuy! Grabe ka naman, itim. Itim pa talaga. Itim na talaga yung itsura niya. Kita nyo, nangingitim na, no? Nangingitim na. Our beloved Boss Mike